Splash! Ta-da! Millennium Legend Magical Destroy. And why are you interrupting my song? Because people are going to wonder what show they're watching. It's a brand new opening. I designed it. What do you mean a new opening? Like it? To commemorate the 44th episode, my own personal manga is going to be animated. I have a feeling we did this a few episodes ago. And what's more, next week the famous Kotoko will be singing the song. No, she will not, mistress. Sorry about this. Here's the real opening, everyone. This may come as a surprise to you, but in the middle of Tokyo there is a huge mansion surrounded by woodland. The mistress of this modern-day castle is Nagi Sansanen. Her butler's name is Hayate Ayasaki. These two are slightly scatterbrained and prone to misunderstanding each other, but they are bound by a tight bond, a bond they may prove to be unbreakable. This week's show is fiction and doesn't depict a person or organization. It's always like that. The mystery behind the 120% acceptance rate. Revealed. What do you think? It's the complete version of Magical Destroy. A lot of people tell me it's hard to understand, so I tried to make it simpler. Well, Tell me straight up. I honestly don't see much difference from before. But I edited it and made it shorter and dumbed it down for the general public, and you're telling me that you still don't understand it? Basically, yes, that's what I'm saying. Can't you see the extremity of the upcoming battle from the way I drew the waves on the Sea of Japan? Look at them! Look how extreme they are, man! I finally found you, Brittany! Wait, whose voice is that? Could it be? That's right, I pursued you through time and space. It is I, your enemy! Curses, an enemy? Then I have no choice but to fight! That's right, you have no choice! But since you have the gall to fight me, you must be strong. No, actually, I'm not that strong. I'm an early series enemy, you see. Anong problema, Maria? Ayoko nang sabihin sa'yo kasi siguradong magagalit ka eh. Anong ibig mong sabihin, ha? Itatlong pahina pa lang lumabas na yung kalaban. Napaka-exciting nga ng mga pangyari. Magaling, di ba? Pero sinasabi niya, hindi naman siya malakas. Bakit ba siya naglalakbay? Napakaganda nito, Nagi. It's Izumi. Anong ginagawa mo dito? Mas may taste ka, Izumi. Sobrang tuwa ko nga eh. Nagsulat ako ng continuation ng kwentong to. Anong sabi mo? Ang buhay ng isang pusa. Merong pusang may taktak at lumipad siya sa kalimitan. Pagkatapos yung iba't ibang focus, nasasabing mga 23 kilometers per hour ang bilis ng lipad niya. Ang galing mo, Izumi. Yan nga mismo ang kwento na gusto ko. Talaga? Ay, naku, eto na naman sila. Miss Sakuya, narito din pala kayo. Nakakamanghaan dalawang yun, oh.
Oo nga, parang iba ang mundo ginagalaw nila kaysa sa atin. Hindi lang sila nagkakaintindihan, nagkakasalubo sila. Pero talagang habang ganun kahirap gumawa ng manga. Sa palagay ko, basta't magaling ka mag-drawing, tapos magandang naiisip mong istorya, makakagawa ka nun. Akala mo ba ganun lang kadali, ha? Kung hindi ako nagsasamali, nanalo ka ng prize para sa ginawa mong manga, di ba, Hayate? Oo, galing mo pala! Oo nga pala, bakit hindi mo kami pakitaan ang galing mo? Gusto kang mabasa ang manga mo. Sige, walang problema kung gusto niyo makita. Ang pangalan ko ay Britney. Dahil nang nakikita niyo, nagtatrabaho ko ng part-time sa isang flower shop. Medyo pabaya ako at madalas magkamali sa trabaho. Kaya madalas akong pinapagrito ng manager. Kaya lang hindi lang mga customer na akit ng bango ng mga bulaklak. Kundi pati mga iya at halimaw. Pero huwag kayong mag-alala, kaya ko silang tabuyan gamit ng magic ko. Ako ang magical flower girl na si Cutie Britney. Hindi ko alam kung bakit pero parang naiimbiyan na ako sa manga na to. Ang girly ko ng kulay. Kahit cute at parang inosente ang mga drawing, bakit parang may nararamdaman akong kakaiba? Nako, mukhang hindi niyo nagustuhan ng manga ko. Ano sa palagay mo, Ising? Parang masyado siyang nagtatayong hard na bumenta sa masa. Yun din ang iniisip ko. Kung pagbibigyan mo lahat ng gusto ng fans mo, magiging sell-out ka na. Depenta ka nga sa masa at sa mga mabababaw, kaya lang hindi mo naman makakamit at pagtangkilit ng isang tunay na fan. Ganun ba? Pasensya na. Let's get back to talking about what happens in your manga. I'm still working on the storyboard, actually. Just tell us what you've got so far, then. If you don't mind, that is. Really? You're actually interested in what happens next? Well, I wouldn't go that far, Oh, well, but... that's great. You're gonna love this. Jolly good. The Fugitive General and the Dark Fugitive, whom he brought with him from the 12th dimension, change all of humanity into worker ants and plot to take over the world. In order to do that, they start to stock up on sugar in the futures market, but this causes a worldwide sugar shortage and spurs Brittany on to an 8th dimension journey in search of it, because she loves cake and candy and all things sweet, but at the same time, the Helmitians from Galaxy M2983 come to Earth and exploit our oil resources, but the end of the way... You're scaring me. You can't stop me now, I'm just getting to the good part! I find that hard to believe. Look, mistress, you need to make your plots clearer, or people won't understand anything that you do. Yeah, that's right. It just doesn't make sense. Come on, you guys! I'm giving you everything here, and you're just sneering at me! But... I know! Teka lang, ha? Alam ko, dapat nasa bandarito lang yan, eh. Ano po bang hinahanap niyo, Lady Nagi? Hanap ka na! Ano? Ramen shop? Halika kayo. Doon po kayo sa mesa sa likod. Okay, nandito na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kakulang manga ko. Makikita nyo. Pero anong kinalaman ng ramen shop sa manga mo? Mukhang narito na tayo. Lady Nagi, anong lugar na to? Ito kung asa nasabi nilang secret hideout? I finished drawing cut 82. I'll take that envelope now. Take it. Thank you for your hard work. Kapow! Kapow! Ito na po natapos sila. Okay. Yahoo! Sayang wala si Papa dito. Ito, maraming salamat. Tapos na po ang check. Salamat. Ano ba tong lugar na to? Parang itong isang animation office. Tama, dito ginagawa mga anime. Sabi ko na nga ba eh. Kung ganun, totoo pala sinasabi nila na kadalasan ng mga anime studio ay naka-camouflage bilang mga ramen shop para magtago sa mga pangkaraniwang tao at hindi pagkaguluhan. May ganun palang sabi-sabi. Napaka-misteryoso naman pala, ang galing. Gusto ko lang ipaalala sa mga manonood na ang palabas na ito ay fiction lamang, kaya hindi ito makatotohanan. Wow, dito pala ginagawa ang anime. Nararamdaman ko ang aura ng isang Disney kusina. Naalala ko nung una tayo magpunta dito sa episode 35. Na Miss Sigawa, Miss Hanabishi at Miss Asakasi yun ah. Anong ginagawa nila dito? Excuse me, saan po namin mahanap yung mga voice actors? Wala sila dito. Nasa audio studio sila sa ibang floor. Ano? Wala sila dito? Gusto ko pa naman makita sino tayo. Wow! Ang galing, gumagalaw talaga! Sige, susubukan ko rin mag-drawing ng anime.
problema, Miss Maria? Ayun o. Natutulog lang pala siya. Promise, bukas, matatapos ko na. Mukhang hindi na niya nakayanan ng sobrang pagod. Mabuti nga yung magpahinga muna siya. Lady Nagi, ano nga po bang balak niyong gawin dito? Ano pa nga ba? E di papa-animate ko sa kanilang manga ko. Ang manga ni Nagi? I-animate? Naisip po kasi na mas madaling maintindihan yun sa pamamagitan ng animate kaysa sa manga. Di ba ina-animate lang ang isang kwento kapag sumikat ang manga version nito? I'm so excited, I can't wait! More of this in part 2. Itong scene na to, parang sa Dragon Ball kung saan nagugunaw yung mga planeta at syempre hindi tayo gagamit ng computer effects. Lahat dapat katulad ng gagawin niya itong dramatic. Tapos gaya ng opening ng the movie, gusto ko yung grande ang presentation. Huwag niyo kalimutan yung scene. Dapat yun ang final thing. Kaya hindi kaya nilang gustong mangyari ni Maggie. Hindi ko din alam. Yun lang, dapat tapos na ito after a week. Impossible. Totally out of the question. Do you understand the animation process? Hello? What? Yes, of course. Right away. Makinig kayo. Payag na kami. Sisimula namin agad ang project na ito. Talaga? Sige, kayo nang bahala. Maggie, anong ginawa mo para kumbinsihin sila? Ewan ko, wala naman akong ginagawa eh. Naalala ko, may chismis nga pala na kumakalat ngayon. Sabi nila yung stock daw ng kumpanya na gagawa ng anime ko ay biglang tataas. Okay, kaya naman pala eh. Naiintindihan ko na kung bakit maraming pangit na anime na napapalabas ngayon. Hindi ba ito sa storyboard? Malapit na raw matapos, pero kasi yung direktor pumunta muna sa toy novelty shop para bumili ng ganin. Bumalik na siya dito! Gawin niya ang trabaho niya! Opo. Okay na ang setting at lahat, pero kulang pa tayo ng mga artists. May problema tayo! Nagkaroon na ng tendonitis yung writer natin! Anong problema? Kasi kulang daw po tayo ng artist staff. Ano? Kung gano'n hindi tayo makakagawa ng anime? Hindi ba kayo pwedeng tumawag ng staff mula sa ibang kumpanya? Tulad ng to. Hindi posible yun eh. Basta, magkakaroon daw ng anime ang manga ni Lady Nagi, kaya panoorin natin kung paano ginagawa. Ay, mukhang aabot naman tayo sa deadline. Oo, parang magandang kalalabasan nito kasi marami tayong tauhang na himatay. Dapat lang. Ang hirap pala ng trabaho sa industriya ng anime. May problema tayo! Yung staff na tutulong natin nawawala! Malaking problema nga ito. Wala nang ibang paraan. Wala akong choice kundi kami sila ang pinagbabawal ng teknik na yun. Lady Nagi, anong binabalak niyong gawin ngayon? Okay! Ano kayang bibiling ko para sa apunan mamaya? Teka! Ano nangyayari? Bakit ikaw ganito? O ayan, sabi ko sa staff, huwag na kulayin natin yung King Hamster. Kaya may libre na sila oras para tumulong sa atin. Okay lang ba talagang gawin ito? Ang sama ko talaga lagi! Ay, hindi yung pinapanood nila. Ang tawag dyan ay rough dubbing. Isa yung pansamantalang palabas ang ginagamit kapag hindi pa tapos yung final pero kailangan na magsimula ng dubbing. Ganun pala. Kumbaga, parang nakikita natin yung mga behind the scenes ng footage tulad sa malaking pelikula. Wow, galing naman. Ganito pala ginagawa yung anime. Oo. At bukod pa doon. Ano naman ang nangyayari? Anong ginagawa niya? Pag nagpit na talaga ang schedule, yung mga rough sketches na mismo ang ginagamit sa draft animation. Kapag talaga nagmamalagay na sila, ang storyboard yung mismo ginagamit para dito. Minsan na, pero mag-ilan niya. Nasa makabagong panahon na tayo, hindi na ganyan. Nakakatuwa ang rough lobby. Tingnan ang itsura ng palabas, hindi nagdab pa lang siya. Oy, tama na yan, ang dami nilang sinasabi. Hindi naman namin ito ginagawa dahil gusto namin. Gusto nga namin pagdating ng dubbing tapos na lahat pati kulay. So mas marami lang sana ang oras na binigay sa amin at saka budget. Sige, tama na yung nakaka-depress na usapang yan. Panoorin na lang natin ang nakumpleto nilang anime. Ayun na, kinakabahan ako. Ako nga din po, Lady Nagi. Hindi na ako makapagkita. Ano kaya magiging itsura?
plano kong umiyak na 3 beses habang pinapanood ko ito. Ayan, nagsisimula na! Sa wakas, makikita na natin kung anong klaseng palabas ang bunga ng mga paghihirap nila. Sobrang excited na talaga ako. Kamusta ka, Miss Maria? Ayos ka lang ba dyan sa pesto mo? Handa na akong makita kung anong kinalabasan. Kumusta? Hello sa 130 milyong fangirls dyan! Ngayon, narito ako sa Animate at may Combat Battle Hyatt Confession na nagaganap. Halika na rito! Kunin niyo ang mga merchandise na naiibigan ninyo at inapag niyo sa checkout counter ng buong lakas kasama ng pera niyo! Lady Nagi, ano naman po yun? Wala yun, isa lang yung tie-in. Naisip ko din kasi na kailangan natin ng commercial eh. Wala nang main feature. Si Britney, laging pinapanood ang kanyang senior mula sa malayo. Teka, bakit ganyan ang itsura ni Britney? Excuse me? Gumawa ako ng lunch. Gusto mo ba makisali sa akin sa pagkain? Oo, sige ba? Kumain na tayo. Aba, nandito din pala ako. Oo nga. Ano bang kalokohan to? Mahal na mahal talaga ni Britney ang senior niya. Ngunit hindi niya magawang ipagtapat kahit kailan. Dahil ba ito siyang magical girl? Diyan kayo nagkakamali. Hindi yan dahilan, kundi dahil ang lalaki ay may asawa at anak na lalaki na pala. Talagang unexpected nga ang mga pangyayari dito sa palabas. Hindi ko pa rin matanggap yung character design. Wala na kayong ligtas! Pero dahil sa galit ng isang mangkukulam, ang lalaking iniibig ni Britney ay naging isang bituin. At dahil doon nagkasakit ang asawa niya, at ang anak nila ay naging drop out. Okay lang. Kapag malapit na ako matalo, i-reset ko lang naman itong computer eh. Ano nangyari? Nagsisimula nang maging exciting. Napag-desisyon na ni Britney na gagawin niya ang lahat para ibalik sa dating anyo ang kanyang minamahal. Pero kahit magtagumpay pa siya, hindi pa rin siya mamahalin ng lalaking meron ng asawa. Wala silang pagtatang magsama ni Britney. Subalit kapag naglakbay sila, magagawa nilang magsama ng lalaking gusto niya kahit pa isa na siyang bituin ngayon. Anong gagawin mo, Britney? Ang napag-inisyonan niyang gawin ay... Ang buhay ng pusa. Takbo, 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 takbo. Ang bilis na kanyang pagtakbo ay Mach 5. Ngunit kahit gaano siya kabilis sumakbo, hindi niya pa rin maabot ang araw. The end. Grabe, tunay na genius ko talaga ang Yusumi. Salamat. Kamusta? Naintindihan niyo na ba yung manga ko ngayon? Teko, anong nangyari sa inyo? Pasok ka. Miss Maria. Ito pala, Hayate. Kayo palang narito, Miss Maria. Ikaw, bakit ka nandito, Hayate? Pareho ba tayo? Oo. Gusto ko kasi uli mabasa ang manga ni Lady Nagi. Maraming effort talagang nilaan niya para i-drawing ang manggang ito. Oo nga, kaya dapat mag-effort din tayo na intindi nito. Sa katunayan nga, gusto ko rin malaman kung anong nangyari kay Britney at sa lalaki mahal niya. Ako rin, Hayate. May tanong pala ako sa'yo. Bakit? Ano yun? Ano sa palagay mo ang pipiliin na gawin ni Britney sa bandang huli? Pipiliin niya bang makasama siya bilang bituin o hindi? Kaya nga lang, hindi pa nasusulat ni Nagi yung karugtong nito eh.
Kung ganon, kahit pala si Lady Nagi, hindi pa nakakapili ng ending para sa love story na yan. Ikaw, Miss Maria, anong gusto mong maging ending? Ha? Ako ba? Ano nga kaya? Kung katulad mo yung lalaki na iniibig niya, edi okay lang siguro kahit habang buhay kitang makakasama bilang isang bituin. Nakaka-inlove naman yung sinabi mo. Alam ko na, bakit hindi niyo rin i-drawing ang kasunod? Ano? Ako? Magdodrawing? Pero hindi pa ako nakakapag-drawing ng manga noon kahit kailan. Eh di magandang pagkakataon ito. Ayoko, Hayate. Tama na, huwag na lang. Kung tunay kang lalaki, dapat ma-escort ka na maraming chicks. Oh, ang galing nyo. Pero sino naman to, Miss Maria? Si Hayate yan. Teka nga, maka-escort na maraming chicks? Bakit ginawa niyo akong playboy? Ayaw mo ba yan? Eh di simple lang. Pumili ka na ng isang babae. Ngayon pa lang. O paano? Ikaw naman na mag-drawing ngayon, Hayate. Ha? Pero... Ay, nagpapakipot ka pa dyan eh. Kung sa bagay, paminsan-minsan ay nasasalamin ng fiction stories ang totoong buhay. Next time we'll... Hold it, hold it! We almost forgot to include the swimsuit shot. I'm not sure that's what our fans are looking for. I'm sorry about this, everybody. We're not filling in extra time or anything here, oh no. We just like swimsuit shots because all the girls like swimming. Yeah, that's it. Anyway, that's it. Ah, come on. I'm not even wearing a swimsuit.いつもありがとう。お姉様感謝でリラックスプラン。いつも私たちのために頑張ってくれてありがとう。都心のホテルに泊まってスパ入ったりエステしたり、仕事を忘れてとにかくゆっくり過ごすのだ。次回2月のマリアさん感謝デーですわ。さあ次回も早手のごとくにリズムマッシュ。この番組はジェネオンエンタテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。